tanggapin nyo po para ipasa nyo si Ron. Huwag na kayong tumanggi. Ganyan din ginagawa ko sa mga naging guro ng anak ko noon. Anak, di ba ngayon malalaman kung sino yung mga nakapasa at kung sino yung mga gagraduate? Opo pa. Oh, bakit ganyan yung itsura mo? Huwag mong sabihing, Pa, baka hindi po ako makapasa. Paano na po? yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Puro ka kasi barkada. Pa, baka kaya mo namang gawan ng paraan para makagraduate ako. Ayoko pong maiwan ng mga barkada ko dito. Bumagsak ka na lahat-lahat, barkada pa rin yung iniisip mo. Pa naman, sige na po. Sige, lahat naman may katumbas ng halaga. Walang tumatanggi pag pera ng pinag-usapan, anak. Salamat po pa. Sige po pa, papasok na po ako. Sige anak, at hihintayin ko dito yung teacher mo. Sige po pa. Sige anak. Buti na lang, andito na si ma'am. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Bakit po pala kayo nandito? May problema po ba? Ma'am, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko pong hindi nakapasa ang anak ko. Kaya, ito po, tanggapin nyo po para ipasa nyo si Ron. Huwag na kayong tumanggi. Ganyan din ginagawa ko sa mga naging guro ng anak ko noon. Madali naman pala kayong kausap, ma'am. Sige po, alis na po ako. Kayo na pong bahala sa anak ko, ha. O anak, ano, nakapasa ka ba? Hindi pa ako kasama sa natawag pa. Ano? Bakit hindi ka pumasa? Eh, binayaran ko na yung teacher niya.
Mawalang galang na ho. Hindi ho lahat ng guro, kaya niyong bayaran. Ito ho, binabalik ko na ito sa inyo. Dahil kung lahat po ng guro ay nakukuha nyo sa ganyan, wala na hong halaga ang edukasyon. At mawawala na rin ang respeto, hindi lang ng mga estudyante, kundi pati na rin ng mga magulang sa mga gurong katulad ko. Dahil hindi kayang bayaran ng pera ang tunay na marka ng isang estudyante. Dahil kung ano lang ang kaya niya, yun lang ang dapat na ibigay sa kanya. Dahil kami pong mga guro ang lalabas na kahiya-hiya. Kung pinilit naming ipasa ang isang batang wala namang natutunan, ano na lang ang sasabihin ng mga susunod nilang mga magiging guro sa paaralang pinanggalingan nila na hindi maayos ang pagtuturo namin? Alam mo Ron, kahit kailan hindi ka matututo kung ganyan. At kahit kailan, hindi ho magbabago ang anak nyo kung kukonsintihin nyo. Sana naman po sa susunod, wag na ninyong gagawin ng ganito. Huwag nyo pong lahatin ng mga guro sa pagkakaalam nyong ganyan. Respeto po ang mahalaga. At kahit kailan, hindi nyo mabibili kahit saan at kahit na magkano. Sige po, aalis na po ako. Pasensya na po. Pa, pasensya na po. Nang dahil sa akin, napasama po tuloy kayo. Napagtanto ko rin anak na hindi pala tama ang tumbasan ng pera ang lahat. Pasensya po talaga pa. Hayaan niyo po, mag-aral na po ako ng mabuti. Tama yan anak. Ikaw rin yung makikinabang pag magsusumikap ka. Tama po kayo. Patawad po talaga pa. Hindi na po mauulit. Ngayon, pareho nating alam na nagkamali tayo. Nakakahiya tuloy sa teacher mo. Pinapangako ko, hindi na talaga ito mauulit kahit kailan. Pinapangako ko rin po pa na pagbubutihin ko na po ang pag-aaral ko. Sige, bukas na bukas, hihingi tayo ng tawad kay teacher mo. Opo pa. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mong magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na.